Ayon sa National Maritime Council mga tol, etong ginagawa ng China ngayon dito sa may Ayungin Shoal is pagpapakita ng puwersa, show of force mga tol, pagpapakitang gilas, no, para pagtakpan o para alisin na sa utak ng maraming bansa nung inaabot nilang kahihiyan nitong August 11 kung saan dalawang barko nila ang nagkabanggaan. Hindi pa rin matanggap, hindi makamove on itong China mga tol sa inabot nilang labis na kahihiyan. Kaya ngayon mga tol, eto ipinapakita nila yung kanilang lakas, yung kanilang puwersa sa pamamagitan mga tol ng pag-aligid nila, pagpalibot nila doon sa may BRP Sierra Madre. No? Pero dito ipinakita pa rin ng ating AFP na handa sila. Sa katunayan nga mga tol, yung isang bangka ng China na nagtatangkang lumapit doon sa ating barko o yung BRP Sierra Madre, hinarang. Pero ito, pakinggan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines. Kasi nga sabi nila mga tol, tiniyak nila na may nakahanda silang contingency plan. No, contingency plan kung sakaling magkaroon ng anumang insidente sa West Philippine Sea. No? Sa ngayon mga tol, hindi tayo nagpapalala ng tensyon. Hindi nga tayo nagpapadala ng mga warship dyan, di ba? Ilang araw na nating tinatalakayan kung bakit hindi nagpapadala ng warship ang ating gobyerno sa kabila ng presensya ng warship ng China at sila na mismo yung humahabol sa ating mga barko. Ipinapaliwanag natin mga tol sa pamamagitan ng ating reaction video and commentary kung ano ba yung pwedeng maging consequences kapag hindi nag-isip ang ating gobyerno at ginamit lang natin yung tapang natin mga tol. Oo, matapang ang Pilipinas mga tol, pero kung lugi ka, bakit ka papalag? Diba? Ikaw, hamunin ka ng boxing ni Manny Pacquiao, papalag ka? Malamang hindi kasi alam mong talo ka, alam mong lugi ka. Champion yun eh. Baka isang suntukan lang sa'yo nun mga tol, tulog ka na agad. Baka hindi ka na nga gumising eh. So ganun din dito mga tol. Madaling magpakatapang, di ba? Pero pag alam nating alanganin ang ating sitwasyon, bakit tayo susugod? Di ba? So eto mga tol, panoorin natin mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ryan, kung hindi drill yan, ano yung ginagawa ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal? Aga sa isang panayam ngayong umaga, sinabi ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, show of force ang ginagawa ng China sa Ayungin Shoal. Show of force, pagpapakita ng puwersa. Para pagtakpan ng kanilang inabot na kahihiyan sa nangyaring bangkaan ng kanilang dalawang barko noong August 11. Para ipakita nila, hindi kami mahina, malakas kami. Diba? Nagkataon lang talaga na kasalanan ninyo kasi nagkaroon kayo ng mga dangerous maneuvers. Kaya nagkabanggaan yung mga barko namin. Pero eto, puwersa namin, no? Hindi kami nasisindak sa inyo. Parang gano'n ang gustong sabihin ng China. Ba't naman sila masisindak sa isang napakaliit na bansa, di ba? Sa Bajo de Masinloc. At niya inaasahan na nila ang pagdami ng mga barko ng China matapos ang nangyaring banggaan. Hindi lamang sa Ayungin Shoal kundi maging sa Bajo de Masinloc para magbangong puri. Ibig lamang magbangong puri. Para makabawi doon sa nasirang puri. Niyang ipakita na sa kanilang mga mamamayan na kontrolado pa rin nila ang mga bahura. Yun eh. Yun mga tol, yung iniingatan ng China. Diba? Yung mismong mga mamamayan nila, mawalan na ng bilib sa kanila. Kaya patuloy nilang binibrainwash yung kanilang mga mamamayan. Yun kasi yung audience nila mga tol doon sila kumukuha ng lakas nila. Yung moral nila. Doon sa palakpakan ng mga kapwa nila singkit. Diba? Yun ang gusto nilang ipakita doon sa mga mamamayan nila na napapaniwala nila na sila pa rin ang pinakamalakas. Na sila pa rin ang nagmamay-ari nitong halos kabuuan ng South China Sea. No? Ayaw nga ata nilang sabihin sa mga mamamayan nila na dapat sinusunod nila ang international law. Dapat sinusunod nila ang UNCLOS. Kasi ang UNCLOS na yan, hindi naman inimbento ng Pilipinas yan. Hindi naman Pilipinas ang nagpapaagana at nagpapatakbo ng UNCLOS. Diba? Yan na United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan mga tol. Which is dapat kinikilala nila yon. Ang problema mga tol, no?
naturingan pa naman silang isang bansa. Iba, naturingan pa man din silang isang bansa na pinakamalaki mga tol dito sa ating rehiyon. Sila pa yung nangunguna na hindi sumusunod dito sa international law, dito sa UNCLOS. Tapos ang laging sigaw nila, no, committed sila panatilihin ng peace and prosperity, 'di ba? Paano magkakaroon ng kapayapaan kung hindi ka sumusunod sa batas? Sige nga, dalhin natin 'yan mga tol dito sa isang pinakamaliit na uri ng lipunan. 'Di ba? Pamilya. May mga rules, 'di ba? Ang mga magulang natin binibigyan tayo ng patakaran, rules. 'Di ba? Ikaw bilang anak hindi ka sumusunod sa patakaran, o 'di ba? Ano nangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan, black sheep ka. Hindi ka sumusunod sa rules suwail ka. O ganun din mga tol sa barangay. May mga rules ang barangay captain, mga barangay kagawad. O bawal na lumabas ng ganitong oras, may curfew. Bawal na mag-video okay ng ganitong oras para hindi nakakasagabal sa mga kapitbahay mo. Ikaw walang batas-batas sa'yo. 'Di ba? Hating gabi na nasa kalye ka pa rin. O hating gabi na nagwawala ka pa rin sa video okay mo. 'Di ba? Ang tanong, nagkakaroon ng kapayapaan? 'Di ba hindi? Kasi hindi ka sumusunod sa batas. May mga batas, bawal magtapon ng basura sa lugar na to. Ikaw naman, tapon ng basura doon, o di ba? Walang kapayapaan. Ngayon, dito naman tayo mga tol sa international waters na to. Maraming mga bansa ang nakapalibot dito sa South China Sea. Maraming mga bansa. Kung walang batas diyan mga tol, kanya-kanya tayong angkinan diyan. Pwedeng angkinin ng Vietnam, angkinin ng China, angkinin ng Taiwan, angkinin ng Indonesia, Brunei, angkinin ng Pilipinas. Lahat tayo pwedeng angkinin yan. Depende kung hanggang saan yung kaya mong marating na metro o na nautical miles. So hanggang ganitong nautical miles, amin yan. Nagkakaroon ng gera dyan, magkakaroon ng awayan dyan. Kasi nga, kanya-kanyang angkinan. So anong nangyari doon sa UNCLOS? O nagkasundo-sundo, nagkaroon tayo ng convention. Nagkaroon tayo mga tol ng kasunduan, 'di ba? Nagkaroon tayo ng batas sa karagatan o bawat isang bansa merong tig 200 nautical miles exclusive economic zone. O lahat ng nakapaloob diyan, pwede niyong pakinabangan, pwede niyong explore, pwede niyong exploit. Ang problema mga tol, merong isang higanting bansa. Anong tig 200 nautical miles? Amin lahat 'yan, amin 'yang buong 'yan. O 'di ba? O ngayon, tapos sila pa yung may ganang sumigaw na para sila sa kapayapaan, di ba? Kalokohan. Napakalaking kalokohan, di ba? Tuloy natin. Tiniyak naman ng Sandataang Lakas ng Pilipinas na mayroon silang contingency plan kung magkaroon ng anumang pangyayari sa Ayungin Shoal. Sinabi ng AFP na dumami ang mga aktibidad ng China sa Ayungin Shoal nitong Miyerkules kung saan nag-deploy sila ng 11 rigid hull inflatable boat. Tingnan mo, kala mo mga gangster na may inaabangan, no? 'Di ba? Nakahilera sila diyan, tas may mga tao, kala mo mga gangster na may inaabangan eh. Sinubukan pang lumapit sa BRP Sierra Madre ng isang RIB ng China, subalit hinarang ito ng 2 rubber boat ng Pilipinas. Nagpo-provoke na mga tol. May lumapit na isa, naghihintay lang yon na may gawin sa kanilang masama, tapos yung mga nandoon mga nakahilera, backup nila yun yung re-resback kung sakasakaling may mangyaring sagupaan. Katulad nung nangyari noong June 17, di ba? Salakay sila eh. Sugod silang lahat mga tol eh. May kinuhang bag, may pinagkukuhang mga barel, di ba? Pinagsisira yung mga navigation equipment doon sa barko natin. Kitang-kita doon sa camera, may sinaksak na na rubber boat, binutas. Yan, ugali mga tol, mga war freak. Naglagay rin ang mga Chinese vessel ng mga fishing net sa timong silangang bahagi ng Bahura. Giit ng AFP, mananatili silang nakabantay at may handang aksyon para ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Diyan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan. So ngayon mga tol, ito yung mga latest na nagaganap ngayon dito sa may Ayungin Shoal. Bantayan natin yan. Panoorin natin ang mga tawag dito, ang mga susunod pang mga tagpo, susunod pang mga mangyayari dito. Antabayanan lang natin mga tol, and make sure gagawan din natin yan ng reaction, ng komentaryo at ng kung ano-ano pa. Basta lagi ninyong tatandaan mga tol, lagi kayong magiging pro-Filipino. Wala tayong ibang aasahan kundi ang sarili nating bansa. Do marami tayong mga kapanalig, marami tayong mga kaalyadong bansa, pero iba pa rin.
kapag meron tayong sariling puwersa. Again, hindi tayo naghahanap ng gera o away sa kanila. Lalong-lalo na alam naman natin sa sarili natin, sa pagkakataon ngayon sa panahon ngayon, luging-lugi pa talaga tayo. Kulang na kulang ang puwersa natin. 'Di ba? Lagi natin dapat gamitan ng kaisipan 'yan, hindi puro tapang. Sa panahon ngayon mga tol, kung gusto mong masawi agad, magtapang-tapangan ka sa kalye, 'di ba? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.